afternoon mga katanim. So dito kami ngayon sa Leon para i-calibrate yung kanyang Guardian. So siguro first time nyo makita nito. Actually napakita ko na to before doon sa isang nagtatayo ng greenhouse na sa San Pablo, Laguna, no? Sa yung doon pa rin sa nutsole niya ang gamit, hindi siya nag-kiss. Oo. Pero sabi niya, love niya daw ako. Ewan ko lang kung totoo. Pero si katanim, love yan. Sigurado mas pugi pa rin ako doon. At manunood na naman yon. Anyway, so i-calibrate natin. No, sa mga magka-calibrate na mga pH meter, no, katanim, may mga pen meter tayo. Meron ka nun? Meron ka pa rin nun. Tingnan, saan yun? Ay, grabe ito. Oh, mayroon siyang calibration solution. Probe kit. Yan. Ito. Oh, ito may mga pH meter siya. Ito katanim para yung mga calibration solution. Ito, para hindi niyo tinatapon, mag-ready kayo nitong mga bote. Bote ng soft drinks, huwag natin pangalanan kasi hindi sila nagbayad. Kung nagbayad sila, pangalanan natin, di ba? Oh, tayo nagbayad. Hindi na, tayo nagbayad. Binili natin 'to eh. Di ba? So i-prepare niyo lang 'to tapos alisin niyo yung tubig, hugasan niyo. Okay? Ngayon, pag na-ready niyo 'tong dalawa, kasi yung calibration solution natin katanim, may 7 tayo, may 4. So ibig sabihin, yung 7, yung dito sa yellow, yung 4, ay yung itong pula, dito kunyari, o yan, o, ilagay mo na, bagbaliktarin mo, yan. Yan. May kita mo naman to katanim, pula ang kulay nito, pero pink. Pink talaga yan. Pero ito, yellow talaga to. Meron din yan, yan. Talinis naman yan. Yan, meron yan. Okay, ngayon katanim, bakit kamo? Para pag binuksan natin to, pwede natin ibalik. Pag gagamitin ulit, lagay lang natin dun sa shot glass. Actually, medyo malapad dito. Okay. Yung shot glass maliit lang, pero matangkad. So, kaya nang maidip natin itong mga probe natin. Nakuha ba? Okay. Ngayon, ito katanim, ang pH calibration solution, ang uunahin, pH 7. Okay. Next is pH 4. Pero kailangan mong banlawan at saka punasan para hindi makontaminate yung ating itong mga solution natin. Okay. Ngayon, ano naman silbi nitong pH probe KCI storage solution? Kung makikita mo ito katanim, mayroong parang tubig dyan. Okay. Yan. Para mapangalagaan yung lifetime ng probe. No? Yung sensor niya. Para hindi natutuyan. Kasi dapat ito lagi wet. Lagi wet dapat yan katanim. No? Oh, ito yung pH din niya. Oh. Okay, ito yung pH din niya. Pwede natin ito i-calibrate din. Okay, kailangan natin itong dalawa. Yan. Ibig sabihin mga katanim, kaso ito katanim, masyadong malapad ito. No? Susunod, ano ba yan na karton? Oh, ito nga pala in-order mo, mga kiss. Kiss from Katanim Store, oh. 15 item ito, grabe, oh. Pero mo, Kiss, Kiss Plus 10 liters. Yan, no? Available ito sa Katanim Store, no? Shopee or Lazada. Hanapin nyo lang Katanim Store. Ayan. Ito yung pick list niya, oh. Nandito ang picture ko, pugi ako. No, may pH down pa siya. Anyway, tuloy natin to. Tara muna natin yan. Ngayon katanim, bubuksan natin tong 7. Huwag nyo itong pagkahaluin na dalawa. Ibig sabihin katanim, pag sinapit, binuhos mo ditong pH 7, pH 7 lang dito. Okay? Sa kabila, pH 4. Ngayon, nabuksan mo na, di mo na may balik dito, kaya kailangan natin to. Okay? Yun. Yan yung purpose nyan. Pagkatapos natin mag-calibrate yan, yung purpose nyan. Okay? Wala na. So, ngayon, dito naman sa kabila ang pH 4. Ayan, ito. Lagyan natin yung marker. Oo. Malata mo naman yung katanim kasi pula at saka dilaw. Okay. Nakita ba? Ha? PH 4. So, pH 4 ang pula. Meron ka pa naman, no? Ayan. Para hindi na sayang. Pwede mo ulit-ulitin. Okay, ngayon magka-calibrate tayo. Naka-on na to katanim? Tingin. Ayan, tingnan natin ha. Hawakan mo.
Ngayon itong probe, iingatan nyo to. Okay? Ito yung instruction niya, pihit, pero pailalim. Yan, okay? Pailalim, yan. May rubber. May rubber siya. Medyo masikip. So, ito na yon. Ngayon, katanim, huwag mo itataob yan kasi may KCL solution yan. Saan nga ba uunahin ang pag-calibrate? Ang dapat yan ito, katanim, babanlawan mo muna para mawala yung KCL solution. Kasi ang KCL solution natin, may ano siya, certain pH na rin. Okay? So, ilan lang yung ano niya, pH niya, 6.9. Ayan. So, units, yan, CF. So, pH cal. Okay? Kaya, pH cal. Yan. Okay, kakalibrate natin yung pH. So, pamunas natin ang tissue. Where's the tissue? Ito na. Okay, ito na. Pupunasan natin para hindi makontaminate yung solution natin. Ang pagpunas natin, dahan-dahan katanim, baka mabali yung probe. Yan, dampi-dampi lang. Yan. Okay? Ngayon, isasawsaw mo siya sa 7 muna. Okay. Sa 7, ha? Pakasawsaw mo sa 7. Oops. Alisin mo muna ito. Panghugas natin yan. Okay? Pakasawsaw mo sa 7, katanim. Yan ang inaano ko sa iyo, dapat malalim. Pakasawsaw mo sa 7, mag-register siya. Ilan? 7.1. Ipe-press mo yung cal. Yan, pH. Cal, release mo. Mag-apat na 0 yan. Sa 7, nakita mo? Nabiblink-blink ang 7? Okay. Okay. Yan, nabiblink-blink ang 7. Okay. Hanggang matapos siya mag-blink. Yan, pakita mo. Yan. Yan. Okay, hanggang matapos siya mag-blink. Okay? So, nagbiblink-blink ang 7. Okay? Habang nakasawsaw ka dito, ang tagal niya, ano? Pang 3 pa lang, dapat 4 na 0 yan. Hindi siya isi-shake. Hindi, ganyan lang. Steady lang. Steady lang. Pag nag-shake ka nito, katanim, delikado, makabangga yung ano mo, Okay. yung probe. Mabasag natin. Ganyan mo lang, steady mo lang. Kung isi-shake mo man, dahan-dahan lang na hindi siya magbangga. Hintayin natin na i-calibrate niya yan. Dito, focus mo naman dito. Yan, habang nakasawsaw yan dito. Kaya mas pinipili ko yung shot glass para malalim yung naaabot. Yung maliit lang. Yung maliit lang. Kasi ito malapad eh. Nakakatakot ka, mamangga oh. Ano yung kanina? Long press, no? Long press mo doon sa cal. Kano? Ito, hanggang matapos yan. So, sa 7 ka muna makasawsaw. Sa 7 ka lang muna, isawsaw mo sa 7, then press cal hanggang lumabas yung pH at cal, tsaka magsi-0-0 siya. Kaya pang-4 na 0. So, wait mo lang siya. Huwag mong alisin dito. Yan, nag-stop na. 7. Nag-register na siya, 7. Ah, okay. So, 7.0. Ibig sabihin, ang ganitong probe solution, 7 na siya. 7 na siya. Equal na sila. Equal na sila kasi designated na mayroon ka na ng ano mo, ng 7 mo na galing sa Blue Lab mismo. Okay. So yan yung calibrated na siya nasa 7. Ngayon, para ma-reuse natin ulit ito, itatabi natin. Okay, para hindi makontaminate yung 4, uhugasan ko. Okay? Pag nahugasan ko ngayon, ipupunasan ulit para hindi makontaminate yung ano natin. Nag-iba yung pH niya nung nilagay mo sa tubig. Oo, mag-iiba siya. Pwede ilagay natin ulit doon sa 7. O, pwede. Makita natin na 7. Makita natin na 7. Pero hindi pa siya calibrated sa 4 ha. Oo. May magtatanong, bakit hindi mo ginagamit katanim yung 9? Kasi hindi naman natin kailangan yung ano ba? Yung range ng 9. Sa 5.5 lang tayo hanggang 6.5. Okay? So ito, request ni katanim, isasawsaw daw ulit para makita kung 7. Double check. Double check. O 7 nga. Ayos? Ayos. 7. Contented. Okay. Okay, so pupunasan ulit natin bago natin ulit babanlawan. 4.0. Bago maano sa 4.0. Okay. Yan na, banlaw-banlaw. Oo, madali lang. Okay.
Sana si Blue Lab, binabayaran tayo. Ina-advertise natin to, mga katanim, di ba? Blue Lab, baka naman. Okay. So, ayan ha. Huwag mong ano nyo, kaya may protective, ano yan eh. Kaya masyadong kanyan. Para hindi ma-press. Hindi ma-press. Pupunta ka na ngayon sa 4. Okay? Long press to. Huwag muna. Ipa-register mo muna. Okay. Magbabasa siya eh. Okay. Kanina, pinagbasa ko muna, di ba? Ngayon, hayaan mo muna siya magbasa. Kung 4.0 yung basa niya, hindi na kailangan. No, kailangan pang gihapon. Kailangan. Kasi i-register niya dyan, magkakaroon siya ng ano dyan, ng registry na 4.0. Yun. Okay? Okay, 4.2. In-stop na siya. Ngayon, pe-press mo ulit yung May diversion, point. okay, may ano na 2, di ba? Diversion. Oo. So, pe-press mo to, long press, hanggang maglabas yung pH cal 0 dito. Okay? Habang nakasawsaw tayo ha. Okay. Okay. Kaya habang nakasawsaw, oh, sa pH 4 calibration, ito na yun. Yan, ganyan, oh. So, long press kang cal. Yan, pH cal, mag-0 na siya. Tinag-i-blink naman dito. 4. Kanina, ito nag-blink, 7. 4. Yan, oh, madali lang siya, oh. Oh. Oh, 4 na kagad, oh, calibrated na siya. Okay? 4 na. So, ngayon, kung makikita mo, units, pH cal, ang kinakalibrate niya lang, pH. yung pH. Yung USEM or yung EC niya, ito, Naku, wala tayo. yung ano, hindi mo na kailangan i-calibrate. Hindi na kailangan. Oo. Ang may calibration lang is Ay, pH. oo. Okay? Yung So, kanina yung naano natin. Oo. Kung kailangan i-calibrate to, dapat may calibration button Yes, siya. may calibration button siya. Ngayon, ang gagawin mo na lang dito, kung gusto mo ma-check yung EC niya, Sa manual. dito, I-double check yung i-click mo manual. tong unit, conductivity, temperature. Yan na mismo. Okay, ito yung pH niya. Okay na? So, ngayon, pupunasan natin at babalik natin dito. Kung gusto mo ma-check yung ano, katanim. Kung gusto mo ma-check yung EC, kukunin natin yung EC meter mo. Okay, so calibrated na to ha. Okay. Lalagay ko na to dito. Yung protection niya. Sa protection niya, protective gear niya. Okay? Okay, nandiyan na siya. Ngayon, itong dalawa, babalik natin yung mamaya. Ngayon dito, para ma-check natin yung EC, itong gagamitin natin. Okay, yan no? Asaan siya? EC. So, ibig sabihin, EC may ilaw. Tama itong 1.2. Katanim. Tama yan. Tama. Ito. 1.2, 1.3. 1.3. So, calibrated nga siya. Tama ito. Tama. Ayan, kung makikita nyo ito katanim, 1.3. Ito din. Ganon din. Ayan. 1.2. Okay? EC, nasa 1.2. Run off siya Yan. sa 1.2. Okay, kasi wala siya 1.3. Nakuha ba mga katanim? So, no need i-calibrate itong ating EC dito sa guardian. Okay? Ngayon, ibabalik na natin to itong pula dito para ma-reuse natin. Then, tatakpan natin. Ready to use na po, sir. Ready to use na yan. Ilalagay mo lang ito, imamount mo na lang ito na lagi nakadip doon sa kuan mo. Huwag mo lang mahuhulog to ha. Basag yan. Okay? So ngayon, kung gusto mo ito i-calibrate, katanim na pH mo, pwede man. Same lang din. Simple. Oo. Sa 7 muna, press cal, maglalabas ang 0. Hugas, banlaw, dip. Sa 4 ka naman, press cal ulit. May kita mo kasi, magkakaroon niya ng check. Before the pH, may check dapat yan. May YouTube tutorial na ako dito mga katanim kung paano. Nakita mo na. Ito walang blink. Check lang siya. Oo. Hindi, magbiblink siya ng 0. Okay. Magblink siya. Pero kailangan may check yan dyan. Until mag-stop. Hanggang mag-stop. Okay? So, yun mga katanim. I hope natuto kayo dito sa ating simple calibration nitong ating Blue Lab Guardian. So, kung kailangan nyo ng nutrient solution, available yung nutrient solution natin sa Shopee or sa Lazada. Hahanapin nyo lang Katanim Store. Ayan na yung Katanim Store. Ito yung logo na yan. Available to. No? Nakaset na to. Di mo na kailangan timbangin. Ito ay inumekos-mekos lang. All in, all out.
no? Ibubuhos na lang. Kung 5 liters ang kinuha nyo sa 5 liters din na tubig. Okay, mura na ang Natsol na yan. Mayroon pang iron, yung na powder, hindi liquid. Yun, love.